depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Isa sa mga pinaka-primary or technique para ibalik sa ex is actually mga simpleng bagay lang naman. Pero merong isang technique talaga na sobrang lalim niya gamitin that it will cause your ex literally heartbreak. Kaya warning sa lahat ng mga manunood ng videos na to or ng video na to, please use this one responsibly. Kasi ito na yata yung pinaka-dangerous technique na ginagamit ko with my clients. Kumbaga, tunay na experience ko to in the field. Kasi nasa field ako ng how to get your ex back. May mga clients kasi akong hinahawakan. At dahil active ako sa field, ito yung mga napapractice ko na technique kung paano bumabalik si ex. So, isa sa mga pinaka-effective na technique na ginagamit ko is yung binabasag ko yung ex ng kliyente. I'm breaking it apart. Binabasag ko siya, sinisira ko siya to the point na talagang pinapaluhod ko yung kliyente. Sorry for that. To the point na pinapaluhod ko yung ex ng kliyente. Sorry sa mga words ko ha. Ano kasi ito it's pure wisdom from breakup coach. Talagang ang mga sinasabi ko dito, they're not scripted. Talagang totoong nangyayari to. Kaya kung nanonood ka sa akin, maaaring maboring ka sa mga sinasabi ko minsan, but please, panoorin mo ang video na to dahil in the real scenario, ganito ang nangyayari. Ito yung pinaka ginagawa ko to the point na literal kong pinapaluhod ang ex ng kliyente ko sa kanya. At pwede mo rin gamitin to bilang subscriber ko. Pwede mo rin gamitin to. Ito yung binabasag ko muna. Wala pa akong term na ginamit dito pero Tagalogin na lang natin para agad nyo maintindihan. Ito yung binabasag ko yung ego ng ex mo. Isa siguro sa mga pinaka-mapapansin mo, ito pansin mo ba? Pansin mo ba ang taas ng pride ng ex mo? Diba? Real talk. Mataas ang pride ng ex mo. Feeling mo lang mataas yung pride. Pero ang totoo, hindi ka lang niya gusto. Hindi ka lang niya trip. Hindi ka lang niya crush. Hindi ka lang niya type. At higit sa lahat, hindi siya ganun ka into you. Hindi ka niya nire-respeto. Kaya mataas yung pride niya towards you. Kasi hindi ka niya nire-respeto. Yun yung katotohanan. And because of that, because of the lack of respect na meron siya, kaya ramdam mo na talagang kayang-kaya ka niya, minamama ka niya, at pinaka mapapansin mo sa lahat, isa ang taas ng pride niya. Ngayon, ang ginagawa ko sa kliyente ko, una, imomold muna namin yung sitwasyon, obserbahan muna namin, and then after that, no contact rule namin bigla. Yung no contact rule namin, talagang sadyang malupit siya. Unti mong tumawag yung ex mo, unti mong maghabol ang ex mo, patayan ng call, patayan ng call, patayan ng call. Huwag i-entertain ang punyetang yan. Parang ganun lagi ang sinasabi ko, no? Medyo medyo harsh ako mag-advise, pero that's the exact word that I'm using from time to time. Kasi this is how it works. Kasi ang mga clients ko, they're always thinking of how to get their ex back. And what I always say is just don't give a shit. Huwag niyong bigyan ng pansin ng pride ng ex niyo. Huwag niyong pakainin ng ego ng ex niyo. Huwag niyong i-feed. Huwag niyong bigyan. Kasi the more na binibigyan nyo, the more na pinapakain nyo yung ego ng ex nyo, the more na lalamunin kayo. Tatabayan. Di ba? Parang aso lang yan na nakatali. Kapag pinakain mo ng pinakain, lalaki ng lalaki, bibigat ng bibigat, baka magulat ka. Yung kadena mo, masira na niya. Ganun ang gagawin ng aso kapag sobrang laki na niya. Pag hinabol yan, pwedeng masira yung kadena niya kasi mabigat na siya. Same thing with your ex. Kapag pinakain mo, finid mo ang ego niya, pinakain mo ng pride niya, talagang naging, alam mo yun, parang naging dog food niya, di ba? Yung validation from you na binibigay mo lahat ng pagmamahal, lahat ng pag-aaruga, lahat ng malasakit, lahat ng care binibigay mo sa kanya, that would be the time na magiging abusive yan at mafe-feel mo na lamang na yung ex mo or yung partner mo is nagiging matigas, nagiging mayabang, nagiging matapang at nagiging malakas. To the point na nadi-disrespect ka na hanggang dulo. Di ba? And because of that disrespect na nafe-feel mo,
nananalo siya doon. Kasi naiinsulto ka, kaya nagre-react ka emotionally. At sa pagre-react mo emotionally, lalo ka maghahabol. Ang ending, the more na naghahabol ka, the more na finifeed mo yung ego niya, the more na lalakas siya. So, ang katotohanan behind this, hindi naman talaga mataas ang ego ng ex mo. Pinakain mo lang siya ng pinakain ng validation. Kaya ngayon, yung ego niya lampas langit na. Hindi mo na abot, hindi mo na ma-reach. Kaya kapag binabalik ang ex ng kliyente, ganito ang ginagawa ko. Binabasag ko muna yung pride. Ito technique to sa lahat. Binabasag muna yung pride, sinisira muna yung pride, winawarak muna yung pride. Dahil isa sa mga kliyente ko, nag-testify sa akin, literal na hanggat hindi lumuluhod ang ex niya, sabi kong ganyan sa kanya, wag mong tatanggapin yung ex mo hanggat hindi lumuluhod. Hanggat hindi literal na yung, hanggat hindi siya nalulumpo, hanggat yung dalawang tuhod niya is hindi tumatama sa semento, wag na wag mong babalikan. Yun yung instruction ko. And I'm really happy, sinundan ako ng client, kahit anong call, kahit anong pagmamakaawa sa chat, sa text, hanggang yung ex ng kliyente ko, pinupuntahan na siya sa bahay, ginugulo na siya, talagang literal na ginugulo na yung kliyente ko. Talagang makikita mo, coach, nanggugulo na siya dito. Sabi ko ganyan, gusto mo na bang balikan? Pwede ko na bang balikan, coach? Sige, sabi ko. Pero isang kondisyon, lumuhod muna siya sa harap ko, sabi ko. And that's what they did. Ang ginawa ng client ko, literal niyang pinaluhod sa semento. At lumuhod yung ex niya. That's really happening in the field. Kaya ako siya sinishare sa inyo kasi ito yung isa sa mga pinaka-gold na pinaka-ini-aim ng isang kliyente or ng isang subscriber. So sino ka man, isa to sa mga pinaka-ini-aim mo. Gusto mong makaganti at gusto mong ma-realize ng ex mo kung gaano siya ka-bullshit sa mga desisyon niya at kung gaano siya nakaka-insulto. Dahil lahat ng pride ng ex niya is nilamon ng ex niya. Bakit? Ano ang ginawa namin? Simpleng technique lang. Talagang no contact rule to the max. Talaga na ultimong mag-call siya, talagang papatayan namin. So ganito ang gawin mo kung gusto mong bumalik ang ex mo. Sirain mo muna ang pride niya. Dahil kapag hindi nasira ang pride niya, hindi siya babalik. Basagin muna yan. Parang itlog lang yan. Gaya nga na sinasabi ko, bago ka magprito ng itlog, basagin mo muna yung shell niya. Dahil hindi mo pwedeng iprito yung shell niya. Ewan ko kung may ganun, no? Pero wala pa akong nakita nagprito ng shell. Pero basagin mo muna yung shell para yung itlog lumabas. Para maprito mo. That's how it works. Basagin mo muna yung pride ng ex mo para mabalikan mo. At sa ganitong way, masisira ang ex mo, babalik pa siya sa'yo. Balik sa'yo ang full control. Pero may mga, syempre, hindi lang naman lahat yan yung scenario at yung full twist. Kung gusto mo pa rin makakuha ng mga techniques na, syempre, meron pang iba, aside from that, give us a message sa Philippine Dating Coach. Sa phone call or audio call coaching session, marami akong pwedeng ituro sa'yo doon.